Hallelujah. Magandang araw po gabi po ng linggong ito. Ito po muli si Kuya Dol Punyo na magbabahagi po ng salita ng Diyos o magsisharing po sapagkat ito po yung ating buhay bilang isang Kristiyano ang magbahagi ng salita ng Diyos. At ito rin po yung nais ng ating Panginoong Kristo. Kung babalikan po natin yung Mateo, kahuli-huli ang Mateo ng 28, ay sinasabi niya, sige po, basahin po natin. Dito po sa 28 ng Matthew, ano po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo na bago po siya pumanik sa kalangitan upang muling magkasama sila ng kanyang amang Diyos. Ang sinasabi po rito sa talata po ng 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So kaya nga po, tayo mga Kristiyano, brother and sister, patuloy po ang ating gawain habang tayo binibigyan ng buhay ng Diyos. Opo. Ito po yung trabaho natin bilang isang nakatanggap na ng kaligtasan. Ang inuutos ng ating Panginoong Kristo, ang ibahagi natin itong mabuting balita, ang good news, ang mabuting balita na bakit mabuting balita? Sapagkat dito po, ang sabi nga po dun sa John 3:16, ang sabi po, sa pag-ibig ng Diyos, hindi nga nais ng Diyos na ang tao sa mundo ay mapahamak, kanya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na ang ating Panginoong Kristo upang sino man sumampalataya ay makatatamo ng kaligtasan. Kasi po, mapanganib po mga kapatid ko, meron pong ngayong words na lumalabas po dito po sa makabago nating pamamaraan ng pagsisharing. Ito pong may words po na always save is saved. Sabing ganun. Mali po yan. Hindi po ganun kung nakatanggap na tayo ng kaligtasan, iligtas na tayo. Hindi. Meron po tayong trabaho. Meron po tayong gawain. Hindi po kasi meron niya sinasabi sa Biblia na ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, nag-focus po sila doon sa salita ng Biblia. Itong Biblia po, dapat po ay inuunawa po natin ito. Hindi po kung nabasa natin ng ganun ganun na po yung pakahulugan. Hindi po ganun na always save is save. Hindi po ganun mga kapatid ko. Ito po ay mapanganib sapagkat nalalagay po ang ating kaluluwa sa hindi tiyak na kaligtasan. Tandaan po natin, ang pangako ng Diyos ay tapat. Ang pangako niya na buhay na walang hanggang. At ang kaparusahan ay tapat din. Ang sino mang sumuway o hindi nananampalataya o namumuhay pa sa mga kasalanan ay makatatamo siya ng kaparusahan na nakalaan para sa kanya. So, wala po rito ang aking isi-share sa inyo. Ang aking isi-share sa inyo ay kailangan bang bautismuhan ang isang tao? Opo. Kailangan pong bautismuhan. Sapagkat ang Biblia, bilang pag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, ito po ay isang pag-uutos. Di ba doon sa binasa natin sa Mateo, anong sabi? Sila'y inyong bautismuhan. Babalikan po natin para po maging kasi yung sinasabi ko nga kaninang mapanganib,
Ano po yung mapanganib? Yung always saved is saved. So, hindi ka nagagawa. Wala ka nang gagawin dahil natamo mo na ang kaligtasan. At meron din sinasabi sa Bagong Tipan, kung di ako nagkakamali doon sa Efeso o Pilipos, sa kahabagan ng Diyos, kaya kayo nagkaroon. Opo, sa kahabagan ng Diyos, pero hindi ang ibig sabihin, nung words na yun, o ng salitang iyon, wala na tayong dapat gawin sa ating buhay. Nahabag ang Diyos. Bakit nahabag ng Diyos? Naalala tayo, yun po ang ibig sabihin. Naalala tayo ng Diyos. Kaya nga sa John 3:16, kung babalikan natin ang John 3:16, sa totoo lang po, ang Biblia, kung babasahin niyo itong Old Testament o New Testament, hindi naman po talaga tayo kasama rito eh. Hindi po tayo kasama. Yun lang merong ang promise, magbuhat kay Abraham. Opo, magbuhat kay Abraham. Kasi nagsimula uli ang tao nung kay Noah, doon sa pamilya niya. Sa pamilya niya po. So, doon sa pamilya niya na natira, doon lumutang yung doon uli nagsimula. Dahil hinukuman ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Hinukuman ng Diyos ang buong mundo. At ito po ay nagkandamatay. At ang binigyan ng muling pagkakataon ang tao para dumami ay sa pamilya po ni Noah. Doon sa 3 niyang anak na lalaki at 3 asawa na babae at maging asawa ni Noah. So doon po lumitaw si Abraham na nagkaroon ng pangako ang Diyos doon kay Abraham. So, ang ibig ko sabihin, itong istorya ng Biblia, kung ipopokus natin doon sa Old Testament, hindi po tayo kasama rito. Hindi po tayo kasama rito. Tandaan nyo po, hindi po tayo kasama rito. Doon sa 10 Commandment na laging kung pupunta tayo ng simbahan na andun, hindi naman po tayo mga Israelite. Wala pong, kaya tayo nakatamo ng promise na isama natin dahil sa ating Panginoong Kristo. Nang dumating ang ating Panginoong Kristo, kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Sapagkat nakita rin ng Diyos Ama sa langit na ang tao ay malago na sa mundo. Hindi na lang ang bansang Israel ang siyang naniniwala sa kanya. Maging ang ibang mga dati tinatakwil niya ay naniniwala na sa kanya. Naniniwala na sa kanya. Kaya nga nang ipinadala ng Amang Diyos ang ating Panginoon Kristo dito sa lupa, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Naisama po tayo sa kaligtasan. Pero hindi po tayo kasama doon sa unang may pangako. Hindi po tayo kasama doon. Kaya kailangan po malaman natin ang istorya ng Biblia. Yung mga nagsisharing po nito, yung mga nagtuturo po nito. So hindi ko po ina-underestimate ang inyong kakayanan sa babahagi. Subalit, ang nais ko pong malaman nyo ay matutunan nyo kung ano ang inyong idinideliver, kung ano ang inyong ipinapahayag sa pamamagitan ng pagsisharing nitong words of God para maunawaan po natin. Sa Old Testament po, hindi po kasama tayo, tatandaan nyo po. Ito po yung mga taong hinirang ng Diyos na kinuha niya po doon sa Ehipto. For how many years? Kung hindi ako nagkakamali, 430 years. Nagsimula pa doon kay Jose na inalipin ng bansang Ehipto. So nakita ng Diyos na inaalipin yung kanyang tao. Si Moises ang kanyang ginamit na maghahanguron upang matanggal yung mga Hebrews nung panahon na yun. Hallelujah. Dapat po alam natin, maliwanag po sa ating isipan. Kasi maraming tuturo ng salita ng Diyos ngayon. Isinasama niya yung kanya sarili doon sa pangako kay Abraham. Pangako kay Abraham. Hindi po tayo lahi ni Abraham, hindi po tayo lahi ni Abraham. Kasi buhay na si Abraham, meron na rin pong mga tao na tayo yung mga taong
hindi nakakakilala sa Diyos. Opo. Hindi tayo lumalapit sa Diyos. Subalit, nagkaroon niya ng kahabagan ng ang amang Diyos, kaya nga dun sa John 3:16, nakita ng Diyos Ama sa mundo o sa lupa na hindi na lamang yung kanyang pinangakuan ang siyang naniniwala, kundi marami na rin mga tao ang naniniwala sa kanya. Kanya sinugo niya pangkalahatan na. At doon niya naitalaga itong si Apostol Pablo para sa mga hintil. Doon sa sinasabing hintil, tayo po yun, nakasama tayo ron na nakatanggap ng salita ng Diyos. So kailangan po maging malinaw po ito sa atin. Kailangan alam natin ang istorya nitong Biblia bago po tayo magbahagi. Sapagkat hindi po ito isang libro na binasa lang natin, okay na. Naipaliwanag lang natin, okay na. Hindi po, ito po spiritual na para sa ating kaluluwa. Hindi po ito para sa ating laman. Para po ito sa ating kaluluwa, sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Na inihahanda na natin sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Na maging mailigtas itong ating kaluluwa. Sapagkat ang ating kaluluwa ang siyang harap at magdurusa sa panahon ng babaguhin na ng Diyos ang ating buhay. So, ang ating topic po ay tungkol po rito sa hindi po is save is always save. Hindi po mali pong paniniwala yung ganun. May trabaho po ang Kristiyano. May trabaho po ang Kristiyano. Hindi po yung kumo sinabi na sa pamamagitan ng dugo kayo naligtas. Opo, naligtas kayo sa pamamagitan ng dugo pero hindi na kayo saved. Hindi pa kayo saved nun. Meron po kayong gagawin. Kinakailangan po kayo magpabautismo. First step nyo, magpabautismo kayo at manampalataya kayo. At pangatlo, sundin nyo yung kalooban ng ating Diyos o ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi isa lang naman ang kanilang will, isa lang naman ang kanilang kalooban. Opo, hindi po sila po pwedeng magkaiba ng kalooban, isa lang po. Sana maging maliwanag po ito sa atin. So, kung babalikan po natin, kinakailangan ba talaga, Kuya Dolpo, na mabautismuhan? Maging ang ating Panginoon Jesucristo, pupunta po tayo rito sa Mateo 3. Siya po ang nanguna. Sabi po rito sa Mateo 3, ito po, si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang bautismuhan. Sinansala siya ni Juan ang wika, ako po ang kailangan bautismuhan ninyo. At kayo pa ang lumapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang mabautismo si Jesus, umangon siya sa tubig, nabuksan ang langit. Nakita niya ang Espiritu na bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan. So, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ng kapanahunan na yun, kasi una po si Juan dumating dito sa mundo. So, si Juan, nagpapatotoo na ng salita ng Diyos. So, pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo dahil ito isang rules na kailangan na makita sa Kanya. Opo. Pero, hindi, marami nang binabautismuhan ng time na yun. Si Juan, marami na. So, dumating ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni Juan, hindi ako dapat ang magbautismo sa iyo, kundi ikaw ang bautismo sa akin. Sapagkat kilala na ni Juan na yung kanyang kaharap ay iyon ang anak ng Diyos. Yun ang anak ng Diyos na sinugo rito. Subalit ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Wag ganon Juan, sapagkat ito. Kasi siya ang ating ginagaya, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanya manggagaling ang kaligtasan.
So, kung yun hindi ba bautismo ni Juan, ano mangyayari? So, sinuway ng ating Panginoong Kristo ang unang kautusan. Sapagkat ano ba ang sabi? Sabi doon, sapagkat ito nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Yun ang kalooban, the will of God. Kinakailangan iyon ay mangyari. Kaya napakita isang pattern ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Nakita nyo, ang ating Panginoong Kristo ay una siyang nagpabautismo upang makita ng mga tao na mismo ang anak ng Diyos ay ginawa niya yung unang hakbang upang makamtan ang kaligtasan. Hallelujah! So, marami pong mga talata o mga salita ng Diyos. Punta po tayo rito sa John 3. Sa Juan. Meron po isa ritong mangangaral din ng salita ng Diyos. Hindi niya po alam ang kaligtasan. Hindi niya po alam ang kaligtasan kung paano maliligtas. Dito po sa John 3 hanggang dito sa hanggang dito sa 7. Meron pong isang mangangaral na ang pangalan po nito ay si Nicodemo. Ito pong si Nicodemo ay isa po itong mangangaral. Isa po siyang mangangaral nung panahon na yun. Subalit, siya po isang paraseyo. Ito mga paraseyo, ito yung mga lumang sinusunod nila, yung mga aral o turo ni Moises na nakuha nila. Sila yung mga nagtuturo ng araw. So, na-encounter niya to ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat, siyempre, lumalaganap na yung salita ng ating Panginoong Kristo. So, hindi alam nito ni Nicodemo. Isa siyang nagtuturo ng kabutihan. Siya ay pumunta ng gabi sa ating Panginoong Kristo. Ang makikita natin dito, bakit gabi siya pumunta sa ating Panginoong Kristo? So, babasahin ko muna at saka ko paliliwanag sa inyo kung bakit gabi. May isang paraseyo at pinuno ng mga Hudyo, nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya nagsadya kay Jesus, Rabbi. Ang ibig sabihin po ng Rabbi, guro, tagapagturo ng kabanalan. Sabi niya, nalalaman po namin kay isang guro, mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalagaan na ginagawa nyo, malibang sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya, makapapasok ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tayo panganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayo magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Hallelujah! Sapagkat yung pagtuturo nito ni Nicodemo na kapanahunan pa ni Moises ay hindi na po tama. Luma na po yun. Ito na po yung bago dumating ng ating Panginoong Kristo. So bakit siya gabi nagpunta? Ayun nga, sinasabi ko sa inyo, sapagkat isa rin po siyang leader o pinuno na nagtuturo ng ganitong kaligtasan o kabanalan. So, maaring siya'y nahihiya na baka may makakita sa kanya isang tagapagturo ng salita ng Diyos na pumupunta roon sa nagtuturo rin. So, siyempre, meron kang pinag-iingatan na prinsipyo. Baka malaman nila, wala akong nalalaman sa kaligtasan. Yun ang iniisip ni Nicodemo. Nakakahiya kung malalaman ng aking mga kasamahan sa ganitong ginagawa namin, isasabihin, kulang ka pa sa iyong kaalaman upang malaman mo kung ano ang kaligtasan patungo sa sinasabi ng Diyos.
Hallelujah, kaya gabi siya nagpunta. So ano ang sabi ng Panginoon? Maliban. Nagtataka siya, may panganganak ba muli kami? Kami malalaki na. Makababalik ba kami sa sinapupunan ng aming magulang? Nagkakamali ka. Ang sabi na, ito po yung pagpapaliwanag na madali lang pong unawain. Madali lang pong unawain. Pag ako nagpaliwanag, madali. Kasi marami nagtuturo ngayon, maraming pasikot-sikot, kung ano pang mga referensya ang ginagamit. Hindi po ako kumukuha ng referensya sa sanlibutan. Ito lang po ang salita ng Diyos. Kasi magugulo lang po ang isipan ng taong nakikinig sa inyo. Una sa lahat, kapag ikaw ay nagle-lecture o nagtuturo ka ng salita ng Diyos, kinakailangan na ang sinasabi mo ay maliwanag upang makuha nung nakikinig sa iyo. Hindi sila nagugulo. Hahanapin nila kung ano mga sinasabi mo. So ito ngayon, naguguluhan ngayon si Nicodemo, makababalik ba kami sa sinapupunan o sa tiyan ng aking magulang upang ipanganak na muli? Sabi ng Panginoon Kristo, nagkakamali ka, Nicodemo, sapagkat ang ipinanganak ng laman ay sa laman nga. So ano ibig sabihin? Pinanganak tayo sa laman, nagbuhat tayo sa sinapupunan ng ating magulang at iniwal tayo doon sa dapat paglabasan. Hindi po ganun ang mangyayari. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang ipinanganak sa tubig at espiritu, yun ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Na dapat silang ipanganak. Kaya nga ito ang tinatawag na born again. Ang born again po, hindi po ito isang relihiyon. Ito po ay isang tinatawag na pagsunod. Kinakailangan, yung tubig na sinasabi ng Panginoong Kristo, ito yung ikaw ay nagpabautismo, ipinanganak ka muli. Ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan. Kaya pag nagpabautismo ka, kinakailangan magsisi ka. Manampalataya ka. Meron kang pananampalataya sa ating kinikilala na Diyos, sa ating kinikilalang Panginoon. Ganun po iyon. Hallelujah. Excuse me. Mainam po na maliwanagan po natin ito, aking isineshare sa inyo. Kasi marami po ngayon ang nagiging Kristiyano, hindi po nakatatanggap ng mga ganito. Ang pagpapabautismo, dalawa po yung sinabi rito. Sabi nga po rito, ano ba ang sabi? Ang ipinanganak ng laman ay laman niya, at ipinanganak ng espiritu nga. Huwag kayong magtaka na muli. Huwag kayong magtaka. Sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na muli. So, ibig ng Panginoong Kristo, lahat ay maipanganak na muli. Dalawa po yung pinanggit dito, isang tubig, isang espiritu. So, meron pa po yung espiritu. Saka ko po sa inyo i-explain kung paano po makuha natin, ma-receive natin yung espiritu na nanggagaling. Ito muna po, itong bautismo. Itong bautismo po kasi ito yung inilulubog ka sa tubig upang mabautismuhan ka. Hindi po ito pagpapaligo, hindi po ito paglilinis. Ito po ay isang pamamaraan na sinasabi. Kaya nga sinabi dun sa Matthew 3, ito ang kalooban ng ating Amang Diyos na dapat nating gawin. So ganun ang katuwiran ng Amang Diyos. Wala tayong magagawa, yun ang gusto niya. Sa ganung pamamaraan, pag ikaw ay nabautismo sa tubig, sumusunod ka sa Kanya. Opo. Hindi na natin alam kung bakit gusto niya yung ilulubog tayo sa tubig. Yun, sapagkat tayo ay nananampalataya, yun ang dapat natin sundin. Di po ba? Hallelujah. Iyan po, kinakailangan po nating mabautismuhan. Kasi po, maraming mga relihiyon ngayon ay hindi po naniniwala sa bautismo. At yung bautismo sa espiritu, ito po yung next na ipapaliwanag ko sa inyo. So dito muna tayo sa tubig. Dalawa kasi ito. Ito yung sa tubig nga. So itong si Nicodemo, naunawaan niya na ito. Naunawaan niya na ganun pala ang dapat bilang isang ikaw ay nagtuturo ka ng kaligtasan. Nagtuturo ka ng kaligtasan. So pag hindi ka dumaan dito,
Hindi ka po maliligtas kasi wala kang ginawa eh. Opo, ito'y pag-uutos. Hindi ito pag-uutos ng ating Panginoong Kristo. Pag-uutos to ng kanyang amang Diyos na nasa langit. Hallelujah! Kanya nga sumunod ang ating Panginoong Kristo, nagpabautismo siya kay Juan Bautista. Dapat nga siya sansalain. Ang ibig sansalain, dapat tatanggihan nga siya ni Juan eh. Ibalit, ano ang sabi ng ating Panginoon? Huwag Juan, sapagkat ito ang ibig, ito ang nais ng aking amang Diyos na nasa langit. Hallelujah! Mabuti maliwanagan po natin ito ha. Ito pong aking pagtuturo ay kinakailangan maklear o maliwanagan nyo. Hallelujah! Ito po yung isang first step para po yung sinasabi sa John 3:16 na ibig nga ng Diyos. Ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalatay sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan o parusahan ng sanlibutan kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Hallelujah! So kaya niligtas ang kaya ipinadala rito ang kanyang bugtong na anak upang huwag mapahamak. Hindi po to generalize na makakakuha po ng kaligtasan. Kasi meron po rito sinasabi, ang sino man sumasampalataya. So kapag sumasampalataya ka, so maaring meron ka ng mga step na ginagawa. Hindi po pwede yung always save is save. Hindi po. Sapagkat habang nabubuhay po tayo, kinakailangan po na maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kung nakatanggap ka lang ng salita at ginawa mo nga ito, hindi ka na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa palagay mo, brother, magkakaroon ka ng kaligtasan. Hindi po. Bilang isang Kristiyano, kinakailangan maging matuwid tayo. Sapagkat mismo ang Panginoong Kristo, sinasabi niya, magpakabanal kayo, sapagkat yan ang ibig ng aking amang Diyos, upang kayo aking maiharap sa Kanya. So, paano ka maliligtas kung doon lang tumigil ka na, nakikinig ka, nabautismuhan ka, nananampalataya ka, subalit hindi mo tinutuwid ang iyong buhay sa harapan ng Diyos? Paano sasabihin mo ikaw ay always save is save? Hindi po, mali pong katawiran yun. Maliligaw po kayo. Sayang po ang pagkakilala nyo sa mabuting balita. Hindi kayo naturuan na maganda. Kasi ito pong Biblia, sasabihin ko po sa inyo. Hindi naman to ganong kalaliman eh. Opo. Ako po, wala po akong pinag-aralan, subalit nauunawaan ko itong Biblia. Sa pamamagitan po ng Santong Banal na Espiritu. Alam nyo, para maunawaan nyo po itong Biblia, humingi kayo ng tulong sa Diyos na maunawaan nyo. Hindi naman niya ipagkakait sa inyo. Sapagkat yan ang nais ng Diyos, na maunawaan natin to para makakamit natin ng kaligtasan. At yung mga taong nagsisharing ng salita ng Diyos na hindi pa ako nagagalit dun sa nagme-message ka ng English. Mas maganda po, brother and sister, sa wikang langwahe na lang po natin ibahagi ang kalooban ng Diyos. Opo, para mas sigit po maunawaan po na nakikinig. Kasi pag hindi nauunawaan ng isang tao ang sinasabi nyo, kawawa po siya. O, kawawa po siya. Hindi po lahat ng tao ay nakakaunawa. Tandaan nyo po. Ako, wala pa akong pinag-aralan. So, pagka yung isang church ay English ng English, dito ko umaasa, binabalikan ko itong Biblia. Dito po ako umaasa sa Biblia. Hindi dun sa, pag hindi ko na naunawaan. Kaya, yun lang po may babahagi ko sa inyo, mga kapatid, sa araw ng linggong ito, upang makamit po natin ang tunay na kaligtasan na pinapangako sa atin ng ating Panginoong Kristo. Ay gawin po natin yung first step na magpabautismo po tayo. Bautismo. Ulit-ulitin ko po ito. Marami na po akong mga sharing na ganito pagpapabautismo.
Baka po nakakalimutan kasi may nabasa akong always save is save. Siguro nabasa niyo ron dahil sa dugo ng Panginoon, kayo inaligtas na. Dahil sa kahabagan ng Diyos, kayo inaligtas, hindi sa pamamagitan ng... Hindi po, sana po unawain natin ng gusto kung ano pong ibig sabihin ng mga sinasabi sa Biblia. Meron po tayong gawain, meron po tayong dapat na ipakita rin natin sa ating Diyos na tayo sumusunod sa Kanya. Bagamat nahabag na sa atin ng Diyos, hindi naman tayo pababayaan niya. Tutulungan niya tayo kung paano lumakad na matuwid sa harapan niya. Maraming salamat po mga kapatid ko sa araw na ito. Sa binigay sa atin ng ating Diyos na ikalalago po ng ating pananampalataya at tunay na ikaliligtas natin upang makamit natin ang kaligtasan na ipinapangako ng Amang Diyos. Maraming salamat po. Ito po si Kuya Dolpo nyo na nagbibigay din po ako ng Bible study sa mga tahanan at sa simbahan po. Kung ako po gusto nyo imbitahan, hindi po ako nangangailangan ng bayad. Handa po ako mag-share sa inyo ng salita ng Diyos na pinagkakaloob ng Santong Banal na Espiritu sa maliwanag na pamamaraan. Opo, maliwanag lang po kung konting bagay lang po ako, hindi po ako gumagamit ng mga reparation na kung ano-ano. Hindi po, ito po ang salita ng Diyos. Dahil dito po tayo, ang ating kaluluwa, dito po nabubuhay sa salita ng Diyos. Hindi kung ano-ano mga pinag-aaralan po natin. Hindi po ako bilib sa mga ganun. Ito po yung nasa ulo ko, ang salita ng Diyos. Kasi kung sasaluhan pa natin niya kung ano ng mga referensya, baka makagulo lang sa mga taong nakikinig po sa atin. Opo. Handa po ako magbigay ng mga Bible study o ng sharing sa inyong simbahan o sa inyong bahay ng Bible study. Wala po akong bayad. Bigyan niyo po ako ng tubig na malamig na maiinom po. Maraming salamat po. At kung meron pong mga may sakit sa inyo, alam niyo po, ang ating Panginoon marami na pong pinagaling. Marami na po akong pinag-pray na gumaling. Hallelujah. Opo. Nakikita ko po sila. Nakikita ko po sila na gumagaling sila. Opo. Meron na akong araw-araw iniiyak ko sa Diyos na Panginoon, ibalik mo siya sa dati niyang normal na buhay. Ang sakit niya po ay cancer. Leukemia po. Ang sakit niya. Dalawa nga pong cancer yung sakit niya eh. Subalit, lumakas po siya sa ngayon. Meron pang isa, kapatid ko. Cancer din po sa bituka. Lumakas po siya. Nagkaroon na po siya ng taning. Pero sa kahabagan ng Diyos, lumakas po siya. Marami pong mga kapag napapanood ko po sa Facebook na humihingi ng panalangin, ito po nilalapit ko sa Diyos. Araw-araw po, nilalapit ko sila sa Diyos. Kanya, meron po sa inyo may karamdaman na may sakit. Huwag po kayong mahiyang lumapit sa akin, mag-message po kayo. Meron po akong mga number dyan. Opo. Lalapit tayo sa ating Panginoong Kristo. Pagkat hindi naman po madamot ang ating Panginoong Kristo. Nag-iwan siya ng salita, ang siyang humahanap o kumakatok o nagnanais, masusumpungan natin siya. Maraming salamat po muli sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na dumating sa atin ang kapayapaan at ang kanyang biyaya sa ating pamilya. Maraming salamat po.